everyone! Welcome ulit dito sa aking channel at isang loan app na pwedeng mahiraman daw ng hanggang 90,000 pesos. Napaka-reliable, safe at official. So napakadali nga daw umutang sa loan app na ito at dahil nga nakita ko na naman yung ads nila sa isang social media account ko, abay dinownload ko agad-agad yung app at sinubukan ko na utangan. Pero bago ang lahat mga beshies, kung No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. here nga, etong Cash Madayaw, itong pag-usapan natin at napakabago yung loan app na ito ha. Akalain mo Cash Madayaw pa yung name, di ba? So medyo bagong-bago talaga ito sa akin. Same with other nga or sa mga ibang nautangan ko na bago makautang, kailangan ng valid mobile number at pagkatap natin ng OTP or get OTP, meron nga po tayong matatanggap na one-time password na kailangan lang din ma-input dito. Pero disclaimer lang mga beshes ko ha, hindi ako binayaran ng loan app na ito para i-endorse sa inyo. So ang ginagawa ko lang ay na gumagawa ng aking honest review para maipakita sa inyo yung iba't ibang mga pautangan online na okay utangan at yung mga hindi or yung mga hindi legit. Ano mga beshes, kailangan nating masagutan itong mga personal information like yung province of residence, yung city of residence, postcode. Pero itong mga nakikita nyo dito na infos na nilalagay ko ha, mga sample lang ito at hindi ko naman pwede diba na i-public yung mga infos ko. Next nga yung work information. Pero syempre, right after naman na ipakita ko sa inyo, talagang binabalikan ko yung app and then nilalagay yung exact details ko kasi hindi maaprubahan yung loan application kapag mali-mali yung ilagay. Okay, so next, itong part na kung saan maglalagay tayo ng emergency contact or personal references. Kagaya nung paulit-ulit kong sinasabi mga beses ko na please lang, mag-ingat po kayo sa nilalagay nyo na personal references na dapat kakilala nyo talaga at masabihan nyo sila na pwede ko bang ilagay kita as personal references kasi based sa mga naging experience ko, sa pag-utang ko before sa iba't ibang mga loan app, nung time na due date ko na or nung time na may nag-post due sa mga nautangan ko, kasama yung personal references na talagang binubulabog ng mga collector. Kaya nga, make sure na ka-close mo or kakilala mo yung nilalagay mo na personal references para pwede kang mag-explain sa kanila. Pero hindi ko kayo in-encourage na umutang dito ha. So next nga ay yung pag-upload ng isang valid government ID. Nakakaloka itong mga beshes kasi pag-upload ko ng valid government ID ko, agad-agad na detect nila yung mga details na nasa ID like yung kompletong pangalan, yung date of birth at yung ID number. So after nun mga beshes, meron pa itong facial verification na itatapat lang yung cellphone sa mukha and then i-follow yung instruction. Pagkatapos nun, may part din na maglagay tayo kung saan nga daw natin gustong matanggap yung loan proceed. At pagka-next ko, maraming option dito na pwede ko daw mautangan. Merong Cash Madayaw, Handy Loan, Peso Tap, meron din itong Click Loan, Peso Swipe. Okay, so dito pa rin ako sa Cash Madayaw na kung saan pwede daw umutang ng 800 to 30,000 pesos. Pero mga beshes dito sa dulo nga ng aking loan application, pagka-submit ko, naging 10,000 pesos lang pala yung pwede kong mahiram at merong loan period na 120 days. So nakakaloka itong mga beses ko ha. Kasi nga ang pambungad ay malaking amount yung pwedeng utangin pero hindi pala ganon. So dito nga sa dulo ng aking loan application, kung mapapansin nyo, 10,000 pesos nga lang daw yung pwede kong mahiram at loan period na nakalagay dito ay 120 days or halos nasa 3 to 4 months. At ang amount lang na matatanggap ko daw doon sa 10,000 pesos ay 9,992. Interest nga lang daw ay 320. Service fee ay 8 pesos. Date of application nga ay April 21, 2025. So medyo matagal ko na itong nasubukan. Noong April pa, ngayon ko lang gagawa ng aking honest review nga. At due date ay August 19, 2025. So kung April, May, June,
July, August. So, nasa 3 to 4 months nga itong nakalagay dito na payment terms. Pero totoo kaya ito mga beshies? So, meron pang nakalagay dito nga na repayment plan na kung saan magbabayad ako sa May 31, 2025 ng 3,653.33 dahil nga yung principal at yung interest. Kaya naging 3,653.33 at sa 7/10/2025 3,333.33 at ganon din sa 8/19/2025. Pero kasi mga beshies, may mga experience ako before doon sa ibang mga nagawan ko ng aking honest review na ganito lang din yung parang breakdown na binigay nila na babayaran ko, kaya lang pagka-approve ng aking loan application, yung 10,000 pesos ay naging 1,000 pesos lang pala at yung 4 months na payment terms naging 7 days lang. Kaya naman, hindi ko pa rin nire-recommend ang pag-utang dito. So, by the way kasi, sa ngayon, hindi pa na-approvean nga itong loan application ko. Ilang oras na rin kasi yung lumipas, then wala pa rin yung status kung approve or declined nga itong loan application ko. At ganito nga itong lumabas na breakdown. Pero hindi pa rin ako naniniwala na 100% na ganito kasi sabi ko nga, based sa naging experience ko sa mga previous na nautangan ko, ay kapag umutang or ito, ganito din yung breakdown. Kaya lang doon sa dulo nga ng aking loan application, nung naaprubahan yung loan application ko, yung 10,000 naging 1,000 pesos lang pala. And then itong breakdown na halos 4 months, naging 7 days lang. Kaya naman, ang pag-utang talaga sa iba't ibang mga loan app ay hindi ko pa rin nire-recommend sa inyo. Pero syempre, kagaya nung sinabi ko din sa iba't ibang mga vlogs ko, na nasa sa inyo pa rin talaga yung desisyon kung uutang kayo sa mga loan app. So, bali, ang ginagawa ko lang naman ay gumagawa ng honest review nga sa iba't ibang mga bagong nagsisilabasan na loan app at yung mga iba na nawala na sa Google Play Store or sa App Store and then nagbalik, nag-iba ng pangalan, tapos pagbalik, parang bago na naman. So, ginagawan ko lahat ng aking honest review para makita nyo kung paano magpautang. Para bago nyo pasubukan, at least may idea na kayo. At syempre, para maiwasan na ma-fall tayo sa iba't ibang scheme, iba't ibang trap na ginagawa ng iba't ibang mga loan app. So, balik kasi ang mangyayari kapag nakautang ka na, and then within 7 days, kailangan mong magbayad doon sa due date mo. Di ba, ang hirap lang yung tipong magbabayad ka within 7 days, saan ka agad-agad makakakuha ng pambayad. So, karaniwan kasi sa iba't ibang mga loan app ay napaka short term lang, like nga nasa 7 days or 10 days. Kaya mas maganda na iba na lang or sa iba na lang tayo utang, like sa kapamilya or sa mga kaibigan or katrabaho. Pero make sure lang din na kapag nangungutang tayo, dapat magbayad din tayo sa kanila kung ano or kung kailan yung itinakda nila para di ba pag uutang tayo ulit, di papahiramin nila ulit tayo. Okay, so hindi ko naman sinasabi na itong loan app na ito yung hindi maganda maningil. Pero kasi base nga sa na-experience ko sa iba't ibang mga loan app, ay halos talaga yung mga collector nila hindi maganda maningil. Okay? So, ang desisyon pa rin ay nasa sa inyo mga beshies. Thank you guys for watching at see you sa aking next vlog. Bye!